Amen. Ang grasya sa Panginoong Kristo o ang gugma sa Diyos o ang Diyos sa Espiritu Santo manaw kanimo. Manaw sa kanimo. Mga Yesus, umanggap kita sa pagsalunod ni Santos ng Misa. Magtungkos kita o mag-ilusod sa atong mga sala. Nagpapisa ko sa Diyos na magkagababaw sa tanan. O kaninyong mga igsoon nga nakalapas sa kudakuyang sa una sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat o sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong lakong sala. Busa na ngamuyo ako kang Santa Maria nga kanunay ulay o sa kanang mga anghel o mga santos o kaninyong mga igsoon aron ninyo mong iampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluhin ta kita sa Diyos na makagagawang sa tanan o pasayron sa mga sala. Dahil ta kita niya nganto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluhi kami. Ginoo kaluhi kami. Kristo kaluhi kami. Kristo kaluhi kami. Ginoo kaluhi kami. Ginoo kaluhi kami. Magkampo kita. O Amahan, pinagi sa pagsugod ni Jesucristo, imong anak o sulugoon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan. Nalingkaw sa kami sa sala, o daga kami nga nasa kalipay na walay katapusan. Kini ang ipalayo pinagi sa Ginoo Jesucristo, imong anak na buhi o hari, uban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos Losa, hangtod sa kahangturan. Amen. Pagwasabikan sa basahon ni Propeta Hosias, nagbuod sila pili og hari sa walay pagmanangin kanako, ug nagpili sila mga kadagkuan, apan wala gani ako masayod. Ang ilang plata o pulawan, gihimo nilang mga Diyos-Diyos, alang lang sa ilang kaugalingong kalaglagan. Gitamay ko o sa Maria ang natimong baka, nga imong gisimba. Ang kusako ko, misilaw batok kanila. Kanusa pa ba magputli ang katawhan sa Israel? Tao ang nagbuhat ni ini, dili ang Diyos. Kinahanglan lugmugon ang nating baka sa Samaria, kay nagpugas siya hangin, bagyo ang iyang anihon. Wala mamunga ang iyang gipugas, busa wala siya makaon. Kung mamunga man magaling mga langyaw ang mukaon niini. Naghimo ang Israel og daghang mga halaran nga nakaangin sa katawhan sa pagpapasala. Bisan pa magsulat ako og napuno kanimong balaod alang kaniya, dili gihapon siya magpakabana niini. Gusto siyang maghalad sa mga mananap aron makakaon siya niini. Apan ang Ginoo wala mahimuot niini. Nahinumdum siya karon sa iyang mga kalapasan o kinisilutan niya o mubalik siya sa Ehipto. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang balay ni Israel nagasalig sa Ginoo. Ang balay ni Israel nagasalig sa Ginoo. Ang aming Diyos na naa sa langit, bisan unsa ang iyang gusto iyang gibuhat. Ang ilang Diyos plata ang pulawan, mga buhat sa kamot sa tao. Ang balay ni Israel nagasalig sa Ginoo. Doon na sila mga baba apan dili makasulti. Doon na sila mga mata apan dili makakita. Doon na siya mga dunggan apan dili makapati. Doon na sila mga ilong apan dili makapanimangko. Ang balay ni Israel nagasalig sa Ginoo.
Doon sila mga kamot, apan dili makahika. Doon sila mga tiing, apan dili makalakad. Ang mabubuhat nila ay sama kanila, ang tanan nga nagasalig kanila. Ang balay ni Israel nagasalig sa Ginoo. Pagbasa gikan sa Santos na Ebanghelyo, sumalang ni San Mateo. Himayaw ni ka, O Ginoo. Sa pagpanglakad na sa mga tao, may mga tao na usap na nagdala nato kang Jesus o usa ka tao nga naamang tungod kay giyawaan man siya. Sa nahingin na ang yawa, nakasulti ang tao o nahibulong ang tanan. Unya, naningkit sila. Wala pa kita makakita mo na sama ini digdig sa Israel. Apan mingon ang mga Pariseo, ang pangulo sa mga yawa, mao'y naghatag kaniya sa gahong sa pagpagbuwa kanila. Unya, giduang Jesus ang tanang kalungsuran o kabaluhan. Naluglo siya dito sa ilang mga sinagoga o giwali niya ang maayong balita bahin sa paghali sa Diyos o giayo niya ang mga tao sa tananilang balatian o sakit. Sa pagkakita niya sa daghang mga tao, naluwi siya kanila kay masulukon o makaluluwi man sila. Daw mga karnero na walay magbalantay. Busang giingnan niya ang iyang mga tinunan. Daghan ang animon, apan yutay ra ang mga ani. Gusto pag-angko pa mo sa tag-iya sa animon, aron magpadala siya dugang ang mamumuo nga mo-ani niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. May butang mga iso. Nakakita lang mo yawa. Wala pa. Tanawa yung tapan. No? Dili na siya ang yawa. Pamutangas siya kung nakakita sa yawa. No? Namusulat tayo, huwag mo puta kita. Pero makakita ang tao na poses o yawa. No? So, karon sa atong Ebanghelyo, ang unang part sa Ebanghelyo, kung katong usa ka tao nga naamang tungod kay iposes siya sa yawa. Pero second part sa Ebanghelyo, ako sa nakita ang public ministry ni Jesus mao kini nga siya nagtudlo sa ilang mga sinagoga. Nga siya nagwali sa ilang sa maayong balita, maayong sa gingharian sa Diyos. Nga siya nangayo o ipang-ayo niya katong nga ay mga balatian o masakitong. O siya naluoy sa mga tao na wala sila mga karnero na wala mga balantay. Hindi mo siya send more laborers, no? Sa
Send more laborers in the vineyard. The harvest is great, but only few laborers. Send more laborers to harvest. So mga igsoon mo kini ang challenge ka natin tanan. Hinawag ta, dili kita magpaluya-luya o patulog-tulog diya o paamang-amang na gitawag kita sa Ginoong to become laborers sa iyang vineyard. Kung unsa diyang gibuhat nga ministry, mausa na ang atong angay buhaton. Si Kristo nagtudlo kita sa kita ministry of teaching. Si Kristo nagwali kita sa gitawag nga maging ministers or to proclaim the gospel. Si Kristo healed the sick. Kita sa gitawag nga maging instrumento sa kaayuhan sa uban. We become instrument of healing towards others who are broken. So, pero kinitanan, buhato nato nga na ay kalugoy sa atong kasing-kasing. We do it out of love, out of mercy, out of compassion. So, ang tao na kitang tanan, dili lang ang kabarian, kundi kitang tanan have received the calling to teach, the calling to preach, the calling to proclaim, and the calling to heal. Kung ang naa sa imong kasing-kasing, naa ang kaluoy sa Dios, ang gugma sa Dios, kana imo gayon tumanon, kana imo ang ito na responsibilidad ng atong mission and vocation towards teaching, preaching, proclaiming, and healing. Kitang tanan. Magaling na kulang kaayo ang mga nani. Tungod na wala wag nato kini idawat ang atong mission vocation isig Kristiyano o Katoliko. Nakita mo na gitawag, dili na ang pare o ang madre, pero kita mo tanan, ana niining misyon o bukasyon. So, ayaw kalimot nga kinsa man to'y giyawaan o unsay na itabo sa mga tao nga giyawaan na himong amang. Pero ang ipasabot ni kung kita magpabilin nga dili mo teach, dili kita mo teach, dili kita mo preach, dili kita mo proclaim, dili kita mo heal, we don't do the works and the ministry of Jesus, pasabot, kung sabi pasabotan na, amang kita. When you teach words, okay, you open your mouth. When you preach, you open your mouth. When you proclaim, you open your mouth. When you heal and pray a prayer of deliverance, you open your mouth. You proclaim, you preach the words of God came out of your mouth. Kung kita magpahinong-hinong rin sa daplin, wag yun mo gawas kung maayong balita sa atong mga baka. Amang kita kung nalipay ang yawa tungod kay we are being possessed and He makes our mouth close. Ginagi mo kita sa yawa o mamang. Because the yawa, nililainan ang mahimong kitang instrumento ni Kristo o pinaagi niya na magahimo na kitang instrumento ni Kristo bukawan sa akong mga papa. Words of praise, words of rejoicing, the words of healing, the words of preaching, the gospel. In the beginning is the Word. When you look at the Word, means it's God. So dapat, kana, dili kita pa amang-amang. Open up your mouth. Proclaim, preach, teach, heal.
gibuhat ni Jesus nga angay sa gatong buhatan. You start with your family. No? Start with your family. Tanawa diya who needs nga kinahanglan ang mga kabataan. You have to teach the children. You have to preach the good news. You have to proclaim Jesus in them. You have to heal your family. No? In the name of Jesus. No? So mao ka na nga dili angay magpaamang. If you keep silent, then the work of the devil triumph. The devil is victorious because naamang na ikaw. So let the words of Jesus came out of your mouth and rejoicing, proclaiming that the words of God or the kingdom of God is at hand. Pinahagi sa pagkapari sa bagong kasabutan mula mo kita nganto sa Ginoo sa anihunon diha sa pag-ingon. Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Nga mas daghan pa ang mga tao ang usanong sayang tawag sa pag-alagad sa imong katawhan isip na pari magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga kanasuran nga sarado alang sa Ebanghelyo maandang o mamahimong tabuno nga umaalang sa pagsabot o pagtisog sa pulong sa Dios magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga kaparian, mga kamadrihan, mga religyoso, mga katikista o mga laikong apostol magdasig sa uban sa pag-apil kanila magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga nasigo nato kung mamuha uban kanila nga nagalagad sa linaing paagi diha sa atong katilingban magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Ngayon mo tang isipon nga takos kung mapuslano na lang kanamo ng halangdong tibilo kamumot mabayaw nga to sa altar sa mga santos magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mapasikuling sakripisyo ni Kristo magdala sa tanang nangamatay ngadto sa kahimayaan magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. O Ginoo, sa anihunon, ihatag ka namo ang mas daghang pang mga mamumuo diha sa imong misyon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug pagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining sa kagihanan alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo ngana sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo ang Ginoo nga buhi ug hari antud sa kahaturan. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa iyong atong Diyos. Angay ug matarong. Santos naman, Diyos na tunay, ug magkabagawon sa tanan. Angay ug matarong ngayon, na magpasalamat kami kanimong kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy. Pinaagi ni Kristo ang Ginoo, ug busa tanan mga binuhat sa langit ug sa yuta, nag-aawit sa usa ka bagong awit sa pagdayeg. Duyog usab kami sa tanang mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong na himaya, diha sa usa ka awit sa pagdayeg sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhin sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos kayo ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanan ka santos. Ibadala ang iyong Espiritu, ang pagsantos dining agasa, ang may kinihanan kanamo na lawas ang dugo ni Jesucristo ang Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, ikuha siyang pan. May pasalamat kanimo, may bigas o bihatong niini, nganto sa mga tinunan o may ingon. Dawala, kininino tanan o kana, kay kinimang akong lawas, may lubyan, alam kaninyo. Sa samang pagi, tapos ang panihapon, may huwa siya sa kalis. Kay pasalamat na niyo mag-usap, may hatang iini sa iyong mga tinunan o miingon. Dawata kini o Panginoon pamangatanan, gikan iini. Kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bagong tunay na kasabutan, ang dugo ngayon na alam kaninyo, ug alam sa tanang mga tao, aron mga sala, mapasayo. Buhata kini, aron paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngadto. Ang paghandong sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, naghahanap kami kanimong mga nilipan sa kinabuhi o halis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo, tungod kayo kaming giisip na ngayon na matupang o maalagad kanimo. Ibuwagan kami ng mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkayo sa diyan sa Espiritu Santo. Hinumimigilong ang imong simbahan sa tibok kalibutan, imang mahingpit kami diyan sa Roma. Uban ni Francisco ang Papa, ni Lolito ang Obispo, o sa tanang mga pari. Inuto niyo sa mga suwang na nangamatay. Manawang mo mabanaw sila, ug ang tanan na namatay, diya silang kaluoy, dada silang tanan sa pagsumpong sa kahayan simungaw. Kaluoy
kaning tanan. Imo kaming angayan nga makapambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria, ang kinahanglan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose, iyang bana. Uban sa mga apostoles ni San Pedro, o sa tanang mga santos nga nagatungon sa imong kabubuton plata sa katuigan. Uban kanila, amoy kang nadayon o amoy kang nahimayamon, pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, pag kaniya o iya kaniya, ihatagan na kanimong makagagawang naman, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dumog o himaya, hangtod sa kahanturan. Amen. Mga Igsoon, mag-ako kita na mauhubong ka ang ginharian, sumala sa kitulog na nato na Jesus. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Hinunoa luwasa kami sa tanang dautan. Mangayo kami kanimong Ginoo, ngayon mo kami luwason sa tanang dautan. Hatagin kami sa kalinaw, dining panahon. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalik kami kanunay sa sala. Kung may layo sa tanang kasama, samtang nagapaabot kami ng malamunon sa pagbalik ni Jesucristo, ang manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahong ug ang himaya, hangtod sa kahanturan. Ginoong Jesucristo, ingon ka sa mga apostles, ang kalinaw, ibig ko kaninyo. Ang akong kalinaw, inatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundi ang pagsagip sa iyong simbahan, ug sigo sa iyong kabubuton, at lagi kami sa iyong kalinaw, ug kayo sa ikaw na buhi ug hari, hangtod sa kahanturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay nga nakakarinyo. Manaw sa kanimo. Ipakita kang pag-inig suunay. Kinimong Kordero sa Diyos, ganigawang kang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang idapit alang sa pagihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
Magdampo kita. O Ginoo, dili unta kami muhunong sa pagdayeg kanimo tungod sa pagbuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi nining Eucharistia. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. This coming Monday, or next Monday, July 15, maunang opening sa atong school year din sa CSER o sa San Pedro. So, pa-enroll na mo. Anak kayo grade 1, salamat sa Ginoo na natubag na yun ang atong mga pangandoy. Masugod na atong elementary department ni school year 2024-25 musugod sa grade 1. So kung na may mga kailan niya, ay natin ito suportahan nato ang atoang elementary department, no? Pinagis pagpa-enroll sa grade 1. At the same time, naatay program na scholarship na gitawag sa natong vocation assistance program. Ay mga seminarista din dapat nato na kining vocation assistance program kung kinsa pa yung mga babae o lalaki na senior high school grade 11 na layan magpari o magmadre ang Tagalog o full scholarship. Full scholarship. Wala sila bayadan sa ilang eskwela sa senior high school. Mauna mo ang way na makatabang mi sa mga bukasyon sa mga ato ang mga kabataan, mga youth na layan magpari o layan madre. Usahay mahal po ang private school. So, naibayadan ng mga tuition fee, miscellaneous, libro, amo na nag-i-wave o tagaan kini ng mga interesado na magmadre o magpare. So, ongoing na kanak na program. So, kung na may kaila, mga silingan na mga kabataan mo senior high school, grade 11, ina lang, umayan sila magmadre, magpare, not necessarily na sa ato ang mga recoletos. Pwede sila magpare, magmadre sa lagi ng congregation. Pero mas maya mo sa tuwa. Mau kini karon anata dinhi natay dua seminarista, pero di lang sila seminarista na ordinary. Professed religious na ni sila. Mga 2 weeks ago, nag-profess sila o last week sa ilang vows, evangelical vows of poverty, chastity, and obedience. Pasabot
miyembro na ni sila officially sa Order of the Augustinian Recollect. No? So, miyembro na sila. Pareho namin. Ako nga pare na OAR o sila na mga religious na rin tawag sila nag-sing or profess na ni sa ilang vows. So, gidawat na sila sa Order of Augustinian Recollect. No? So, I hope na ito silang suportahan na hopefully 4 years from now, 3 years pa sila na theology, magpadayan, and 3 years theology, or another year for diaconate, so maybe 4 years in all. At ang yan po na ma-ordinahan sila sa pagkapari. So, appeal sila sa inyong mga pag-ampo. Si Justin o si Nestor. Asa si Justin? Si Nestor. Pagpakanato sa iyo. Okay, kung naabot tayo usan rin sa ating partner, mustud na sa first year college seminary sa Casisiaco Recoletos, Baguio City. So, graduate siya sa Vocation Assistance Program din sa CSPR. So, namin siya ikauban si Ian, o karon na si Raymond. So, duwa sa so, Raymond o Ian kauban si Ian. By Thursday or Friday, they will be going to Baguio na to report sa ilang college seminary next week next week pa. So, ma-report na sila dito sa kung napatay duwa, iambingan. Mga hindi pasabot sa atong Ebanghelyo, ang mamumuo, magpadala. So, apil ginato sa atong mga prayers, ang mga kabataan na parehan nila. Ang duwa, nga si Justin o si Nestor, graduate na sila sa Baguio, o nahumanap po nila 1 year na novitiate sa Antipolo. Mga nag-profess sila. Mo-report na sila sa ilang theology seminary sa Quezon City. So, I hope na magpadayan kita sa pag-ampo o mamumuo o magpadayan na tuyampo ang ilang vocation. Ang ginumana kanina Manaw sa kanina. o ang panalangin sa Diyos na makagadaang sa tanan, Amahan, o Anak, o Espiritu Santo. Amen. Tapos ng isa, danda ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.